Hello there, Scorpio sign. Welcome to your monthly reading. This is your reading for the month of January 2024, Scorpio sign. Okay. So, Scorpio sign. Yes. Scorpio sign, hindi lahat ng Scorpio sign maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. So, Scorpio cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Scorpio sign, okay? So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. If hindi kayo naka-resonate, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng mag-connect doon yung reading ninyo or pwedeng doon kayo maka-resonate. So, however, maka-resonate pa din kayo. So, let's start with the Scorpio people. What is going to happen this month of January 2024 sa love life ninyo, sa relationship ninyo, sa love reading ninyo. So, let's see, Scorpio, what will going to happen? Scorpio people. Seven of Pentacles, the Tower card, the Ace of Wands. Oh, Scorpio. I think merong nang ghost sa inyo, Scorpio, na parang may plano siyang ayusin yung mga nawasak sa inyo to offer you a second chance, Scorpio. So, medyo nag-away ata kayo nitong person na to, and after that, he ghosted you or she ghosted you. So, parang to the point na this time, this person is planning or, wanted to give you clarity that gusto niyang ayusin yung mga nawasak sa inyo. Parang babalik siya to offer you new beginning unexpectedly. So, ito yung pwedeng mangyari this January 2024. Scorpio might be dealing with Aries, Sagittarius, Leo. Sun, Moon, Rising, Venus. Let's see more. Ano yung mga pwedeng mangyari, Scorpio? I think, Scorpio, this time, andun ka na sa point of nagpo-focus ka na sa buhay mo. Nung time na nawala na siya sa buhay mo, nung time na hindi na siya nagparamdam sa'yo. So, parang nag-focus ka na sa buhay mo. Parang feeling mo wala na kayo, nawasak na talaga. And yet, suddenly, unexpectedly this January, might be this person will come back para ayusin ang lahat ng ito. So, what else? Let's see, Scorpio. The Knight of Wands, the Page of Wands is all wands. Fire signs. Aries, Sagittarius, Leo, you might be dealing with here, or a Pisces sign. So, anyway, I can see here na feeling ko ramdam mo to. Feeling ko, Scorpio, because nga lakas ng intuition ng mga Scorpio people. Feeling ko ramdam mo na medyo itong person na to babalik din to. Parang ganon. Kasi this person will really come back. Bale, parang andun sa point na you manifested kung ano yung mga intuitions mo. Parang you believe into your intuition. You follow your intuition. Kaya, andun sa point na you are observing might be na alam mo din, itong person na to magkipag-usap pa din to sa akin ulit. And it will going to happen this January 2024. So, meron talagang this person will going to message you. Communication will, may mangyayaring communication sa inyong dalawa. Still very much into you. Itong person na to, baka liligawan ka pa ulit nito. But I think that you are not innocent about what happened already. Nung time na hindi kayo nag-uusap, nung time na tinanggap mo din na wala na kayong dalawa, yung time na hindi na kayo nag-uusap, parang para sa'yo, I already walk away emotionally from our relationship.
So, para sa kanya din ata, yung time na yun, hindi niya alam kung saan siya patutungo. Whether to you or to the other person. You might be an LDR. And parang andun siya sa point na this gave him or her stress. Okay? Dumating sa point na gusto ko muna ng peace of mind. Magulo yung isipan ko. Lalo na parang he is confused about what he felt towards you. And baka meron pang other person na na-involved dito kaya nangyari to sa inyo. So, bumalik siya dahil hindi pa naman talaga siya totally naka-move on from you, while you are the one here who is like trying to heal, or you are in a healing process na talaga sa taong ito. But I think na doon ka na sa point na I wanted to parang end the cycle and to have a changes in my life, mag-heal na ako. Kaya nakafocus ka na dito sa sarili mo, kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay mo. Doon ka na nagpo-focus until this person will come back. So, I think this person will going to give you a bit of confusion pagbabalik to siya. Pero magkakaroon kayo ng communication, hindi mo iiwasan itong taong ito. So, let's see. Ano yung mga kailangan mong malaman sa connection na to? Very fiery energy ang nandito. Scorpio. Baka malakas din yung fire energy sa inyong placement, okay? So, check your placement guys. So, ano yung kailangan mong malaman about this connection? Ano yung mga pwedeng mangyari sa connection na meron kayong dalawa? Or ano yung mga pwedeng mangyayari? Okay. Oh. The Moon card. Cancer sign here. Okay. Okay. So, I can see here, Scorpio, you are not sure. Hindi ka magiging sure about the decision na tatanggapin pa itong person na to ulit. Parang feeling mo meron pa talaga siyang tinatago sa'yo. Baka this is like trust issue. Baka nawalan ka na talaga ng tiwala sa kanya. Kasi, this really needs your decision sa pagbalik nitong person na to. But this person betrays you. Niloko ka niya. And, nagkaroon talaga ng third party dito. So, parang hindi mo na alam kung pagkakatiwalaan mo pa ba siya or hindi na. Kaya kasi feeling mo parang meron pa siyang mga tinatago na hindi niya sinasabi sa'yo. And, parang dito sa point na, pagbabalik itong person na to, magipag-usap sa'yo, parang babalik sa kanya yung mga nangyaring pain na binigay niya sa'yo. So, however, maayos din naman ata ninyo to. Siguro magsusorry siya sa'yo about what happened. Kasi nga mag-o-offer siya sa'yo balik ng new beginning. But, I think that the memory will come back na parang sobrang nahirapan ka din before. Nung time na bigla na lang siyang nawala. Sobrang abigat ng problema mo dala before na pasan-pasan mo yung burden ng relationship ninyo or yung pagsasama ninyo. Well, this person is being so easy-go-lucky. Being issue-washy. Don't even care about the situation. Don't even care about your feelings. Or sabihin na natin na hindi niya yun pinapansin because he or she don't know how to communicate. He or she don't know how to parang fix problems. Okay? Sobrang naging pabaya siya and ikaw yung nagdadala ng burdens ninyong dalawa and feeling mo hindi ka man lang niya tinutulungan until sa point that you have already accepted this. You end the cycle, you have changes in your life and suddenly, sabi ko nga kanina, pagbalik ng person na to, this will going to give you confusion.
He might be going to explain to you everything and babalik siya sa'yo to offer you a new beginning again, offer you this connection, opportunity, love. So, matatrap ka ngayon sa sitwasyon. May ipit ka. Parang adun ka sa point na alam ko na yung mga ginawa niya noon, pero bakit feeling ko may nararamdaman pa din ako sa kanya ngayon. So, I just really wanted to have that freedom. I don't know if, kasi nga, bigla ka na lang niya iniwan before doon sa point na nung time na nag-away kayo, then bigla ka na lang niyang iwan and you don't know what happened anymore. So siguro he explained to you everything and parang para sa'yo, you don't know which is true. Totoo ba yung explanation niya or hindi. So ipit na ipit ka sa sitwasyon this time. And parang adun ka sa point na gusto mo na talaga na to enjoy your life being single here. But then andun din sa point na you still feel the love. So, ito yung mga kailangan mong malaman about the connection sa inyong dalawa this January 2024. Hindi siya easy. So, let's see about some positive outcome. Ano yung positive outcome? Okay, Scorpio. I think, Scorpio, ang mangyayari dito, you will going to take the leap of faith towards the new beginning of your life. Even if this person will come back to offer you a new begin or a love and relationship again. Parang andun sa point that you're going to test this person as well. So, kung ano yung ginawa niya sa'yo before, gagawin mo to sa kanya ngayon to test kung totoo na ba talaga na kaya niyang magtiis. Kung sakaling gagawin mo din sa kanya yung ginawa niya sa'yo before. So, for the positive outcome here, you will going to gain your strength na gawin to. Maglakas ng loob na gawin to. Dahil andun din sa point na through this, dito mo din ma-realize kung ready ka na ba talaga to move on or to accept this person still. Dito mo ma-realize parang makikita kung paano niya ipoprove sa'yo yung pagmamahal niya. Dito mo din mararamdaman na mahal mo pa ba talaga siya or this is just something na sabihin natin na bigla na lang naramdaman dahil siguro na-miss mo siya or something. Through his effort or her effort na mag-move forward towards with you, kung gaano kanya kamahal, pag andun ka sa point na you will going to test this person, na parang baliwalain din or sabihin na natin na every time na mag-approach siya sa'yo, bibigyan mo din siya ng mixed signals to see kung gaano siya ka-effort this time to prove na mahal ka talaga niya. So, gusto mo lang siya matest. Kasi feeling ko parang may pakiramdam ka din na gusto mo din siyang tanggapin ulit. Yeah. Gusto mo din siyang tanggapin ulit. Kasi nami-miss mo siya Na-miss mo siya. Nasaktan ka sa mga nangyari sa inyong dalawa pero na-miss mo siya. Nung time na hindi kayo nag-uusap, nung time na nag-healed ka, nung time na tinuldukan mong lahat na to and you become so practical about situation. Alam mo yung minsan din naiisip mo na parang nangarap ka din na magkaroon kayo ng masayang pagsasama, to build a family, to be with this person. Minahal mo talaga to. So, parang with this
parang sabihin natin test na binigay mo sa kanya or challenge na binigay mo sa kanya, parang meron pa din ibig sabihin na parang gusto mo pa din siyang tanggapin. Kasi if ayaw mo na talaga sa kanya, magpo-proceed ka talaga na balabalain na talaga siya. Pero andun ka pa din sa point na gusto mo lang na matuto siya ng lessons, pero tatanggapin mo pa din siya. So, never mind, hindi naman to sabihin na, kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyari sa inyo before. Malay mo, this is just mild lang, hindi ganun ka sobrang worse or toxic na nangyari, diba? So, pwede pang to have a second chance. I believe in second chance. We never know in your second chance, magiging maayos ng lahat. Right? So, that is my reading for you. I'm going to pull an oracle card for this reading. You might also be dealing with Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, or a Leo sign. Sun, Moon, Rising, Venus, or baka kayo ang meron nito sa chart ninyo. Baka malakas to sa chart ninyo, okay? Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. So, just be present. Sabi dito. Wag daw mag-absent. Just be present. Joke lang. Parang andun sa point kasi that you will going to attract love again pag you are in it. You know, feel it. Be with it. Parang ganon. Hindi basta-basta na magkakaroon kayo ng communication, baliwalain mo siya nang hindi kayo nag-uusap or anything na hindi mo naintindihan yung mga bagay-bagay. Just be with it. Parang wherever you are, be all there. So that is my reading for you guys. Thank you and God bless.